Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Kaiba sa mga naging kasamahan at kabarkadang bata sa Sweet Angel Orphanage na malungkot dahil sa nalalapit na paglisan sa lugar, si Philip ay walang pagsidla ng tuwa. Maganda naman ang turing sa kanya sa bahay ampunan kung saan siya namalagi mula noong sanggol pa lang. Pero syempre, iba pa rin ang pagkakaroon ng sariling pamilya. At ilang araw na lang mula noon ay kukunin na siya na mag-asawang Greek national at dadalhin sa Santorini, Greece, kung saan nakatira ang mga ito. Ilang beses na ding nakita ni Philip ang mag-asawang Lucas at Iris Phelan, at sa ilang beses na pagdalaw na mag-asawa ay napalagay na ang kanyang loob sa mga ito. Maswerte siya dahil mabait ang aampon sa kanya. Kapag naiisipan na mag-asawang bisitahin siya ay hindi maaaring walang dalang pasalubong sa kanya o hindi ipahihiwatig ang kagustuhan na ampunin siya. Love at first sight daw ang nangyari kina Lucas at Iris nang makita siya. Matagal nang ninanais na mag-asawa na mag-ampo ng isang batang Filipino dahil nabalitaan na mababait daw ang mga Filipino. Dahil ilang taon ng kasal at hindi magkaanak, napagpasyahan na mag-asawa na mag-ampo na lang. Kasakasama ang ilang foreigner na kaibigan na kapwa gusto ring mag-ampon ay nagpunta mga ito sa Sweet Angel Orphanage. Sa 40 bata na nasa Sweet Angel ay si Philip ang nagustuhan na Lucas at Iris, at isa siya sa 6 na batang maswerteng natipuhan ng 6 na foreigner couple na dumalaw. Kulang-kulang 1 taon na ang nakararaan sa Sweet Angel Orphanage. Ang mangyayaring pag-ampon kay Philip at sa 5 pang bata na halos kaedad at naging kabarkada na niya sa orphanage ay ang tinatawag na inter-country adoption. Hindi naman ganoon kahirap, lalo na at makapangyarihan ng mga tao na mag-aampon sa kanilang 6. Ganoon pa man, mahabang proseso. Magkakaroon pa kasi ng trial custody sa loob ng 6 na buwan. Sa trial custody ay sinusukat kung makakaya ba ng adoptive parents ang pag-aampon. Doon din sinusukat kung makakaya ba ng mga aampunin ang pag-a-adjust sa magiging bagong pamilya. May mga pagkakataon na kailangan na manirahan pa ng aampunin sa bahay ng mag-aampon. Pero sa kaso nilang 6 ay hindi ganoon. Ginamit na lang ng mga mag-aampon sa kanilang kapangyarihan para makalusot doon dahil sa pagiging abala ng mga ito. Mayayaman at makakapangyarihan na tao kasi kaya nagawan rin ng paraan. Ganoon pa man, ipinakita din naman ng mga mag-aampon na talagang may kakayahan ng mga ito sa pamamagitan ng ilang beses na pagdalaw sa kanilang 6. Isa pa, nakita rin ng social workers ang willingness nila na 6 na magpaampon sa mga ito. Ang tanging ginawa lang ng 6 months trial custody ay tingnan ang kakayahan ng mag-aampon na naging matagumpay rin naman. Sa ngayon, nasa final process na ang pag-aampon sa kanila. Malapit nang matapos ang paghihintay ni Philip, pati na rin ang paghihintay ng kaibigan niya. Mamimiss ko kayo. Sana kahit magkakalayo na tayo, hindi pa rin tayo magkalimot ang 6. Madramang wika ni Adam. Kapareho ni Philip ay sa Europe din pupunta ang kaibigan dahil isang French national ang aampon dito. Sana'y magkaroon pa rin tayo ng oras para sa isa't isa. Sulatan niyo ako ha? Ha? Paano ko namin masusulatan? Hindi pa naman natin alam ang address ng isa't isa. Tanong ni James, isang old maid na Spanish doctor naman na mag-aampon dito. Tatanungin ko ang mga future parents ko. Hindi naman siguro mahirap para sa atin na magkausap-usap pa din. Magkakaibigan ng mga aampon sa atin. Sa iba't ibang bansa nga lang nakatira at may iba't iba ring nationality. Kung ganoon ay makokontak pa rin natin ang isa't isa
dahil siguro naman ay mayroon din silang kontak ng bawat isa. Teorya naman ni Ethan o maaaring tawagin na nilang Prince Ethan dahil sa isang Portuguese royal family ito mapupunta. Tumango-tango sina Vladimir at Charles na kasabayan din nalilisan ni na Philip sa Sweet Angel Orphanage. Si Vladimir ay aampunin ng isang mayamang Koreanong mag-asawa at si Charles naman ay ng isang pamosong painter sa Italy. Tama naman si Ethan sa teorya nitong iyon, kaya hindi na rin nalulungkot si Philip na magkakahiwa-hiwalay silang anim na halos magkakapatid na ang turingan sa orphanage. Lahat ng mga madre sa orphanage ay sinabihan silang napakaswerte nilang anim dahil lahat na mag-aampon sa kanila ay hindi lang basta mayayaman. Kilala ang mga ito internationally dahil sa career at business. Sigurado daw na napakaganda ng hinaharap nila sa estado ng mga mag-aampon sa kanila. At ang maganda pa nga doon ay magkakaibigan ng mga ito. Kasali kasi sa isang elite organization na tumutulong sa mga batang ulila ang mga foreign couple. Kaya nagkakilala at naisipang mag-ampon ng mga bata. Swerte din at ang napiling mga bata ng mga ito ay sa Pilipinas aampunin. Pero para kay Philip, hindi lang dahil sa mayaman ang mag-aampon sa kanya kaya siya maswerte. Pagmamayari na mag-asawang Philan ang pinakamalaking shipping company sa buong Greece. Kaya sigurado ngang may kinabukasan siya doon. Pero ang pinaka nagustuhan niya ay ang magkakaroon na ng sariling pamilya na kanya. May matatawag na siyang sariling mga magulang. Magkakaroon na siya ng identity na matagal na niyang inaasam. Hindi kailanman nakilala ni Philip ang mga magulang. Napulot lang daw siya ng mga madre noong sanggol pa lamang sa labas ng bahay ampunan. Pinangalanan siyang Philip at ang apelidong ginagamit na Alfonso ay apelido ng dating madre na namumuno sa orphanage. Sa ngayon ay patay na ang madre, pero yun pa rin ang ginagamit ni Philip. Wala pa kasing nakakaisip na mag-ampon sa kanya hanggang noong 1 taon. Kaya para sa kanya ay wala pa rin siyang tunay na identity. Pero ngayon ay magkakaroon na dahil sa mag-aampon sa kanya. Kundi na lang at mapoproseso na ang mga papeles niya. Makakaalis na siya ng bansa. Legal na maaampon na siya nina Lucas at Iris Philan. Magiging Greek na rin ang nationality niya. Masaya siya dahil sa wakas ay may masasabi na din siyang totoong pamilya. Mararamdaman na din niya ang pakiramdam na may mga magulang na nagmamahal sa kanya. At higit sa lahat, mararamdaman na din niya na buo ang pagkatao dahil magkakaroon na din ng sariling apelido. Aside from having a real, safe place, Philip would also have his own identity. Hindi na siya si Philip Alfonso na ipinahiram lang ang pagkatao. Malapit na siyang maging si Philip Philan, isang legal na anak, isang legal na tao. "You're so handsome, Philip." Masayang papuri ni Dana kay Philip ang itinalaga na mag-asawang Philan na maging tagapag-alaga niya. 1 buwan na simula nang ibalik ang mga papel ni Philip. Ngayong araw ay pupunta na sila ng Pilipinas para ayusin na ng tuluyan ang kanyang mga papel. Sa ngayon, madalas na ang nag-aasikaso sa kanya ay si Dana. Nagiging mas madalas kasi ay abala ang mag-asawang Philan dahil na rin sa estado ng mga ito sa buhay. Maraming inaasikasong negosyo ang mag-asawa at hindi siya masasamahan oras-oras kaya kumuha ang mga ito ng taong mag-aalaga sa kanya. Wala naman iyon kay Philip dahil hindi man madalas na naaasikaso ng mga ito, hindi naman siya tuluyang pinababayaan. Tuwing uuwi galing sa trabaho ang mag-asawang Philan ay hindi po pwedeng hindi siya bibisitahin at kakausapin. Pinipilit din na sabayan siya sa dinner at palaging kinukumusta. Kapag may oras, nakikipaglaro din sa kanya ang amang si Lucas ng basketball sa court sa loob ng tinitirhan nilang mansyon. Sa gabi naman ay kakantahan pa siya ng ina o babasahan ng librong pang nursery bago matulog. Na-appreciate naman ni Philip ang mumunting bagay na ginagawa ng mag-asawa para sa kanya. Masaya na siya doon. "Thank you." Pagpapasalamat niya at tumakbo na sa hagdan para puntahan ang mga nag-ampuna sa pagkakaalam ay naghihintay na sa kanya sa pagbaba. Sinabihan na siya ng mga ito kagabi tungkol sa paglipad nila sa Pilipinas.
handa na ang kanyang mga gamit. Hindi naman siya nagkamali. Nandoon na nga ang mag-asawang Phelan. Napangiti pa siya nang makitang magkayakap ang dalawa. Mukhang masayang masaya at nagmamahalan. Malayo talaga ang mag-asawa sa mga magulang na nag-ampon sa Sweet Angel, kung saan ilang buwan matapos mag-ampon ay ibinabalik ang mga inampon dahil lalo daw hindi nagkakasundo. Pero hindi sila ganoon. Mahal siya ng mga magulang. Masaya silang pamilya. Lalapitan na sana niya mag-asawa na magsalita si Lucas Phelan. I can't believe it would happen. I thought we wouldn't be blessed but... Nagniningning ang mga mata nito nang tumingin sa tiyan ng asawa. I will love our little baby, our little child, our own. Pagkatapos noon ay ginawaran ng mainit na halik ng lalaki ang babae. Hindi inalintana na nasa paligid si Philip at pinapanood ang mga ito. Hindi na din siya pinansin na mag-asawa at nagtuloy sa kwarto. Mukhang hindi na naisip pa ang lakad dapat nila ngayon. Naiwan si Philip na nakatingin sa kawalan. Sa batang isip ay paulit-ulit na naririnig ang mga sinabi ni Lucas Phelan. I will love our little baby, our little child, our own. Buntis si Iris Phelan. Ibig sabihin ay magkakaanak na ang itinuturing ng mga magulang ng sariling anak. Iiwan na ba siya ng mga ito? Ano na mangyayari sa pangako? Itutuloy ba ang muling pag-aampun sa kanya? O ibabalik siya sa ampunan? Kagaya ng mga batang hindi nagustuhan ng mga mag-aampun. With those thoughts, Philip felt completely alone. She is so beautiful. Masayang-masayang wika ni Lucas habang nakatingin ito at ang asawang si Iris sa bagong panganak na sanggol. Thank you for giving it to me. We are going to name her Erica. Erica it is. Pagsang-ayon naman ni Lucas at inilagay ang kamay paikot sa bewang ng asawa. Mukhang kontentong-kontento ang mag-asawa habang pinagmamasdan ng anak sa loob ng nursery ng ospital. Hindi napapansin na kanina pa nakatingin si Philip at umaamot ng atensyon. Mula nang malaman na mag-asawang Phelan na magkakaanak na ang mga ito, ay halos hindi na pinansin si Philip. Nakatuon ang atensyon ng mag-asawa sa pagdating ng tunay na anak. Nakalimutan na si Philip. Ilang beses na naman niyang ipinaalala sa mga ito ang tungkol sa pangako sa kanya. Pero ayon sa mga ito ay hindi muna maasikaso iyon. Maselan ang pagbubuntis ni Iris. Hindi ito pwedeng magbiyahe para maasikaso ang proseso ng panibagong pag-aampon sa kanya dahil hindi pala legal ang una. Hindi na naman daw ito kinukulit muli ng agency at ang tungkol sa pananatili niya sa Greece sa kabila ng hindi legal na citizen ay kayang manipulahin ni Lucas. May mga dahilan man pero may masamang pakiramdam si Philip. Halos lahat ng nasa bahay ay masaya sa pagdating ni Erica pero hindi si Philip. Pakiramdam niya dahil sa batang babae ay nawala ang pangarap. Hindi man siya ibinalik na mag-asawa sa ampunan. Pakiramdam naman niya ay pinabayaan na ng mga ito. Ipinaubayan na lang siya kay Dana at hindi na naglaan ng oras para sa kanya. Parang naitsapwera na siya dahil iyon sa pagdating ng tunay na anak at siya ay isa lang na ampun. Ang masakla pa, hindi pa legal na ampun. Kailanman ay hindi na siya magkakaroon ng totoong pamilya. Kailanman ay hindi na siya magkakaroon ng pagkatao. At kailanman ay hindi na siya tatawaging anak. Play with me. I have a new doll, oh. Yaya ng 4 na taong kapatid ni Philip. Kasalukuyan siyang nasa kwarto at naglalaro ng robot nang gambalain siya ni Erica, dala-dala ang bagong laruan. Mula sa gilid ng mga mata ay nakita niya na isa iyong Barbie na paboritong laruan ng batang babae. Pupusta siya na hindi lang iyon basta Barbie doll. Malamang ay limited collection iyon. Paano naman kasi kahit 4 na taong gulang pa lang si Erica ay nabili na ng mga magulang nila ang lahat na yata ng klase ng Barbie na kinagigiliwan nito. Ganoon lang naman ka-spoiled ang nag-iisang prinsesa ng mga Phelan. Hindi pinansin ni Philip si Erica at pinagpatuloy ang paglalaro. Erica was adorable. Lahat ng tao sa bahay ay kinagigiliwan ito. Pero para sa kanya isang spoiled brat si Erica. Lahat ng hinihingi nito ay madaling nakukuha. Pero dapat pa ba niya iyong pagtakhan?
Si Erica ang tunay na anak, ang nag-iisang anak, ang nag-iisang prinsesa. Kinulit pa siya ni Erica, pero hindi pa rin niya ito pinansin. Ayaw niya dito. Para sa kanya, ang batang babae ang naging kaagaw sa pagmamahal na mag-asawang Phelan. Kung hindi ito dumating, siguro ay buong muli ang pagkatao niya. Wala nang nangyari sa legal na pag-aampon kay Philip. Nang maipanganak si Erica ay iba naman ang naging dahilan. Masyado daw mahaba ang proseso para sa pag-ampon sa kanya ng legal. Kaya magiging mahirap. Abala ang mga ito sa buhay para ayusin pa ang mga iyon. Sumang-ayon si Lucas doon. Ganoon pa man, hindi naman siya hinayaan ng mga ito na paalisin sa Greece. Gumawa ang mga ito ng paraan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga ito para manatili siya roon at makapag-aral. Pero hindi gamit ang apelyido nila. Alfonso pa rin ang apelyido ni Philip. Filipino citizen pa rin siya. Kasama kasi sa sulat noon ang mga dating dokumento niya. Hindi na naman inisip ng mga magulang ang maaari na maging komplikasyon noon sa hinaharap. Katwiran ng mga ito, malaki ang kapangyarihan ng mga ito, lalo na sa Greece. Hindi na rin naman daw kasi kinukulit ang mga ito ng agency para ibalik siya sa Pilipinas. Hindi siya pinabalik ng mga ito pero hindi naman nagbigay man lang ng interes na gamitin ang kapangyarihan ng mga ito sa kung ano man ang paraan para legal pa rin siya na maampun ng mga ito. Kagaya ng ginagawang pagmamanipula ng mga ito sa pananatili niya sa Greece. Hindi na rin naman gustong bumalik ni Philip sa Pilipinas, kaya hindi na siya gumawa ng mga kilos. Napagod na din siya sa pangungulit kina Lucas at Iris. Natakot din kasi siya. Paano kung mainis na ang mga ito sa kanya sa pangungulit niya sa kagustuhan niya? Hindi malabo iyon. Sa trato pa lamang nito sa kanya at kay Erica. Baka kapag nangyari iyon ay ibalik na nga siya ng mga ito sa Pilipinas. Ayaw din naman niya. Napakaliit naman kasi ng tsansa na magkaroon siya ng ganitong karangyang buhay kung ibabalik siya sa orphanage. Mas maayos na rin ang ganito. Kahit papaano ay pinagpapasalamat na rin naman niya na hindi man siya legal na ampunin, hindi din naman siya gustong ibalik ng dalawa sa Pilipinas. Ramdam ni Philip na kayang gumawa ng paraan ni na Lucas at Iris para maayos ng legal ang mga papel niya. Napaka makapangyarihan ng mga ito, pero sa kung anong kadahilanan ay hindi na lang ginawa ng mga ito ang legal na pag-aampon sa kanya. Iniisip niya na maaring si Erica din ang dahilan. Ang gusto ng mga ito ay isa lamang ang maging legal talaga na anak. Si Erica iyon. Sinisisi ni Philip si Erica. Hindi sana ganito kakomplikado ang buhay niya kung hindi ito dumating. Masasabi ng magulang talaga niya ang mag-asawang Lucas at Iris Phelan. Phelan pa rin siguro ang apelyido niya. Siguro siya ang spoiled at nasa kanya palagi ang atensyon ng mag-asawa. Hindi siguro niya mararamdaman na sabit siya sa pamilya. I hate you! Sigaw na ni Erica nang sa pangatlong pagkakataon na pagpapapansin ay hindi niya ito pinansin. Nagsimula na rin itong umiyak. Noon lang itinigil ni Philip ang paglalaro at pinagtuunan sa Erica ng pansin. What the hell's your problem? You know, I am busy playing here. Sigaw na din niya. Hiling nitong guluhin siya kapag naglalaro at hindi niya gusto iyon. But I want you to play with me. Itinaas pa nito ang mga dalang bagong Barbie. You know, I am a boy. I shouldn't play with that. Go out and just play with yourself. But I want to play with you. Pinilit na ibinibigay nito ang panlalaking Barbie. Sasar ni Philip dahil hindi makaintindi sa Erica ay ibinato niya ang panlalaking Barbie sa sahig. Sa lakas ng pagbato ay natanggal ang kamay noon. Lalong lumakas ang iyak ni Erica dahil sa lakas ng iyak nito ay narinig iyon sa ilang parte ng bahay dahilan kung bakit nagpunta ang mga magulang nila sa kwarto. Nanlaki ang mga mata nito sa nasaksihan. Philip, what have you done? Galit na galit si Lucas. Pinulot nito ang nasirang Barbie at tinaluhan naman ni Iris ang umiiyak na anak. Hindi nagsalita si Philip. He was guilty as charged. Nagawa lang naman niya iyon dahil naiinis na siya kay Erica. Gusto nitong palaging lumapit sa kanya, ang makalaro siya. Pero maraming ipinapaalala sa kanya ang batang babae. Kaya kahit na pinipilit nitong ilapit ang loob sa kanya, ay hindi niya ito magawang tanggapin. Papa?
Naglakad si Erica papunta sa ama na parabang nagsusumbong. It's broken! Humahagulhol na ito habang tinitingnan ang nasirang bagong laruan. Matalim ang tingin na ibinigay sa kanya ni Lucas. Lumapit ito sa robot na nilalaro niya at kinuha iyon. You can play with this for a week. Nanlaki ang mga mata ni Philip. But, no buts. You are behaving badly to Erica, Philip. You deserve a punishment. Wika nito sa kainakay ang mag-ina palabas ng kwarto. Iniwan siya mag-isa. Lalong nagngit-ngit sa galit si Philip. Dapat ay alam na niya na mangyayari iyon. Ilang beses na ba siyang pinarusahan ni Lucas kapag pinapaiyak niya ang unika iha nito? Hindi na niya mabilang. Yun din ang ikinaaasar niya kapag lumalapit sa kanya si Erica. Nagdadala lang kasi ito ng gulo. Hindi naman kasi niya magagawang ilapit ang sarili sa batang babae. He hated her. Kung hindi ito dumating, malamang ay nasa kanya lang ang atensyon ng mag-asawa at siyang itinuturing na anak. Erica was a bad luck to his life. Kailanman ay hindi niya yata ito magagawang mahalin. Nasa ganoong katayuan si Philip nang bumukas ang pinto ng kwarto. Iniluwan noon si Dana. Nang makita nitong malungkot siya, ay niyakap siya nito. Sa bahay na iyon, tanging sa tagapangalaga lang siya nakakaramdam ng pagpapahalaga mula nang dumating si Erica. 20 years later. Sir, I would like to inform you too that Mr. Gustavo Christakes is already dead. But before that, he had left you a letter. Ipinatong ng sekretaryang si Demetria ang white envelope sa desk ni Philip. Habang tinititigan iyon ay pinalabas na niya ang sekretarya sa loob ng opisina. Pero sa halip na buksan ng letter ay iniwan lang niya iyon basta sa mesa at tumayo sa swivel chair. Naglakad si Philip papunta sa glass wall ng opisina at pinagmasdan ng New York skyline. Sa ngayon ay nasa main office siya ng Sweet Angel Group of Companies o SAC, ang kumpanya na pagmamayari niya at ng 5 pang kaibigan mula pa noong bata pa. Funny how orphans like them were not just a simple men they used to be. Ngayon ay pagmamayari na nila ang pinakamalaking kumpanya na nangunguna sa halos lahat ng industry sector, hindi lang sa buong New York o buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kagaya ng nahiling ni Adam noon ay hindi sila nawala ng koneksyon na 6 na magkakaibigan. At dahil pare-parehong galing sa mayayamang pamilya ang umampon sa 6, naging madali lang para sa kanila ang gumawa ng risk para bumuo ng kumpanya. Sa ngayon ay isa si Philip sa mga major stockholder ng SAC. Hands-on din siya bilang presidente ng Sweet Angel Developments, ang umbrella company ng SAC. Ang Sweet Angel Developments ay ang real estate business ng SAC at ang pinakamalaking kumpanya noon. Dahil si Philip ang pinakamataas ang pinag-aralan sa kanilang 6, sa kanya pinagkatiwala iyon. Siya ang tumatayong president ng Sweet Angel Developments. Pero ganoon pa man, hands-on din siya sa iba't ibang business ng SAC bilang major stockholder. Sa New York ang main office ng SAC dahil doon sila may pinakamaraming business. Doon din siya madalas na mamalagi dahil ang pumapangalawang may pinakamalaking sakop ng SAC ay ang mga investments sa Pilipinas. Pero hindi ganoon na in love si Philip sa home country niya, kaya mas pinipiling mamalagi niya sa New York. Isama pa na mas malapit ang New York sa Greece, kung saan pinamamahalaan din niya ang shipping company na iniwan ng mga magulang nang mamatay ang mga ito ilang taon na ang nakararaan. Pero hindi kagaya ng Sweet Angel Developments, ay hindi siya ganoon ka hands-on sa shipping company. Being in Greece brought back a lot of bad memories he did not want to remember anymore. Naging dual citizen si Philip. May citizenship siya bilang Filipino at bilang Greek. Hindi man legal na inampon ulit si Philip na mag-asawang Philan, ay nagawa pa rin ni Philip na magkaroon ng citizenship sa Greece. Nakakuha siya dahil nagawa niya makapag-aral doon ng ilang taon. Kailangan din naman niya iyon para mapamahalaan ang business ni na Lucas at Iris. Dahil naturally, born Filipino naman siya at nakuha lamang niya ang pagiging Greek citizen niya
sa prosesong naturalization. Hindi pa din niya naiwala ang pagiging Filipino citizen. Ganoon din ang nangyari sa mga kaibigan niya. Kaya nagawa din nila na makapagtayo ng mga business at makabili ng properties sa Pilipinas. Nagtiim ang mga bagang ni Philip na maalala ang Greece. Kailan pa ba mula nang huli siyang bumisita sa lugar? Hindi na niya maalala. Pero sa pagkakatanda niya, ay noon pang huling nagkaproblema sa shipping company na kailangan ng presensya niya. Pero oras lang ang itinagal niya doon dahil sadyang inasikaso lang niya ang problema at bumalik na ulit sa New York. Hindi pa niya ginawa na bisitahin ang bahay na kinalakhan, ang puntod na mga nag-ampon kahit ang iniwang tao ng mga ito sa kanya. Hindi na niya kailanman kinumusta si Erica. Ang magpahanggang ngayon ay itinuturing pa rin niya na malas sa buhay niya. Isa lang ang ibig sabihin sa buhay ni Philip ng pagkawala ni Gustavo Cristaux. Yun ay ang pagkawala din ng connection niya kay Erica. Si Gustavo ay ang asawa ng dating tagapangalagang si Dana na inatasan niya para magsabi ng kalagayan ni Erica. Ang lalaki ang nagbibigay alam kung ano ang kalagayan ng natatanging tao na responsibilidad niya. Ang natatanging tao na pinilit akong gawin ko siyang responsibilidad. Pagtatama ng isang bahagi ng isip ni Philip. Whether you like it or not, you have to marry her. Philip! Galit na galit ang boses ni Lucas Phelan habang nasa hospital lounge sila. Nagtiim ang mga bagang ni Philip. You know that it was her fault. She lured me. And you indulged to it. I don't believe that just because you're drunk, he doesn't know what you're doing. She was your sister, for God's sake. You should respect her, not treat her. Parang aatakihin si Lucas sa puso habang ipinapaliwanag iyon at kahit na lumaking nawalan ng amor sa mga magulang, hindi pa rin niya maaatim na sakta ng mga ito at biguin. Nang pumasok sa isip niya iyon ay nangangalit na naman ang kanyang mga ngipin. Remembering Erica and what she did to his life, especially what she did 7 years ago, brought out the beast in him. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on sa mga nangyari. Ganoon pa man, alam ni Philip na hindi pa rin niya maaring basta pabayaan na lang ang babae. Kailangan niyang malaman ang lagay nito. Pero dahil matindi ang galit, umuupan na lang siya ng tao na magbibigay alam sa kanya ng lagay nito from time to time. Hindi niya nagawang bisitahin si Erica o personal na kumustahin dahil sa kanyang galit. Ngayon ay wala na ang taong nagbibigay impormasyon sa kanya. Pero hindi ibig sabihin noon ay mawawalan na rin siya ng impormasyon kay Erica. Kailangan niyang humanap ng bago. Gaano man kalaki ang galit niya ay may isang bahagi pa rin ang nagsasabi sa kanya na hindi niya ito pwedeng pabayaan. Kinuha ni Philip ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng isang investigative service agency. Hindi na niya pinansin ang sulat na ibinigay ng dating private investigator. For all he knew, sulat iyon para sa pamilya ni Gustavo. Alam niya ang pinagdaanan ni Gustavo at ng pamilya nito noong nakaraang mga taon. Nagkasakit si Dana at namatay 1 taon na ang nakararaan. Ibig sabihin lang noon ay walang matitira para mag-alaga sa mga anak nito. Malamang ay ibibilin iyon sa kanya ni Gustavo. Sa pagkakatanda niya ay nasa high school pa lang ang mga anak nito. Kailangan ng mga ito ng financial support. After all he had gone through, hindi pa naman ganoon katigas ang puso niya. Hindi man nakaramdam ng matinding pagmamahal sa buhay, hindi ibig sabihin noon ay hindi na siya open para tumulong sa iba. After all, ang pagtulong ang nagdala sa kanya sa estado niya ngayon. Malamang ay hindi niya makakamit ang tagumpay kung hindi siya inampo na mag-asawang Phelan. Hindi man siya ginawang legal na anak ng mga ito. At yun din ang dahilan kung bakit hindi niya magawang pabayaan si Erica. Napangiwi si Erica nang mapatingin sa kanyang relo. Pasado 2:00 na at nasa Makati pa rin siya. May kliyente siya na kakatagpuin pa niya sa Quezon City ng 3:00 at kakatapos lang niya sa kanyang appointment sa teacher ni Francis, ang 6 na taong gulang na anak. Ngayon kasi ang bigayan ng first monthly grading grade card nito at required ang mga magulang na pumunta para kunin ang card. Maayos naman ang grades ng anak niya. Inaasahan niya iyon. Kahit working mom ay hindi pa rin niya pinababayaan si Francis. Hindi maaaring sa isang araw ay hindi niya tuturuan ng anak. Hindi pwedeng hindi niya ito bibigyan ng oras.
Mukha namang paboritong oras ng anak niya ang pag-aaral. Napakasipag at inquisitive na sa edad nito. No wonder na ito ang nangunguna sa klase. Napatagal tuloy ang pag-uusap nila ng teacher ni Francis dahil napakwento ito ng matagal tungkol sa magandang performance ng anak niya. Dahil naaliw sa kwento ay hindi na niya napansin pa ang oras.